Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Kung sino pa ang taong tinitingala natin, ang siya pa mismo makakasakit at bibigo sa atin. Ako nga pala si Olsen, 28 years old at namabasukan ako ngayon bilang isang empleyado sa isang kumpanya sa Quezon City. Ngayon pa lang ako nakakapakinig sa Dear IFM. Aksidenteng nailipat ko lang ang radyo sa inyong programa noon at nagulat ako na meron palang FM radio drama sa gabi. Nagandahan ako sa kwentong napakinggan ko kaya magmula noon ay wala na akong pinapalagpas sa mga kwentong ine-ere ninyo. Umaasa ako sa lahat ng mga listeners na unawain at huwag nyo naman sanang pagtawanan ang mga taong may kinalaman sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ito ang kwento namin ng tatay ko. Olsen ha, huwag mo nga hayaan na makuha ko yung bola sa'yo. Galingan mo yung pag-dribble mo. Papa naman eh. Luwagan mo naman yung depensa mo. Dali. Hindi ako makalusot eh. Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Hindi ka pwede makiusap sa kalaban mo. Baka lang kasi makasamba ako sa'yo, tay. Tatay naman kita eh. Walang tatay-tatay sa akin kapag naglalaro tayo ha. Lalo na pagdating sa basketball. Papa naman eh. Hindi pa ako mapagbigyan. Daming daldali. Ano ba? Itira ka ba? Ang tagal mo eh. Kung totoong laro to, nasita ka na ng referee. Eto na nga eh. Susugod na ako ha. Kumanda ka. Papa. Visit naman Olsen, ano bang nangyayari sa'yo? Napakahina naman na ito. Nililito mo kasi ako, Papa eh. Kaya hindi ko tuloy nakita. Naagawan mo tuloy ako ng bola. Ang dami mo namang dahilan eh. Sige, ako naman nangagawan mo. Tingnan natin ang galing mo. Sandali. Time out. Pwede bang pahinga muna tayo eh. Pagod na ako eh. Ay hindi, tapusin natin to. Subukan mo agawin yung bola sa akin. Bilisan mo. Ay, nako. Sige na nga. Ano ba yan? Laki-laki mo na hanggang ngayon. Hindi mo pa rin ako maagawan. Maaagawan din kita, Papa. Wala na. Nalusutan na ako. Olsen, ano ba yan? Matanda na ako pero nilalampaso pa rin kita. Pag-practice ka pa. Susunod, bas galingan mo ha. Hindi na ako aasa, Papa. Oo na, mas magaling ka lang talaga mag-basketball kesa sa akin. Di lang talaga ako ganun ka-gifted pagdating sa ganyan eh. Pero alam kong hindi ka susuko. Hilig mo yung basketball eh. At dahil turo mo rin sa akin na laging wag akong susuko sa buhay, alam mo kaya idol kita eh. Naku, inutupa ako ng anak ko. Halika, upo muna tayo. Tara. Kamagalala anak. Sa susunod, bawian mo na lang ako. Baka pagbigyan na lang kita nun. Talo na nga ako, pinagtitripan mo pa ako. Ay, pero Papa, may tanong lang ako. Paano mo ba nagagawa yun? Kasi alam mo, ang hirap mo talagang agawan ng bola eh. Lahat naman ng bagay na ayaw nating makuha ng iba sa atin. Pipilitin nating wag maagaw sa atin, di ba? Kahit sa buhay natin, dapat laging ganyan. Gagawin natin ang lahat para maprotekta ng mga taong mahalaga sa atin. Ganun lang yun. At tinatanong ko lang naman, kung paano yung ginagawa mo na hindi ka naaagawan ng bola? Biglang napunta sa life lesson yung usapan natin eh. Ikaw talaga, pinagtatawanan mo yung sinasabi ko sa'yo. Uy, hindi. Olsen, huwag mong kakalimutan yung sinabi ko na yan. Kung ako sa'yo, pahalagahan mo yung mga aral na itinuturo ko sa'yo para hindi ka mapariwara sa buhay. Halos lahat naman siguro ng mga lalaking anak ay iniidolo at tinitingala ang mga tatay nila. At ganun din ako. Mataas ang pagtingin ko kay Papa. Magmula nang maliit pa ako, hinahangaan ko na siya at isinusumpa sa sarili ko na paglaki ko, gusto kong maging katulad ang tatay ko. Matangkad, gwapo, at higit sa lahat, mabait at mapagmahal sa kanyang asawa at anak.
Idagdag ko na rin na matulungin din siya at laging hinahangaan ng mga kaibigan at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Halos perpekto talaga ang tingin ko kay Papa. At ang basketball ang madalas na bonding naming mag-ama. Pareho kasi naming hilig ang sport na yon at hindi ko man maiwasang makornihan sa kanya minsan pero na-appreciate ko yung mga life lessons na ibinibigay niya sa akin tuwing nagbabasketball kami. Kaya hindi ko talaga akalain na sa isang iglap, bigla na lang magbabago at mawawala ang lahat sa pamilya namin. Ma, bakit ganito kagulo sa bahay? Ano na naman bang nangyari? Teka, huwag mong sabihing nag-away na naman kayo ni Papa. Olsen, wala na ang papa mo. Hindi na siya babalik dito sa bahay. Iniwan niya na tayo. Sandali ma, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi pa ba malinaw sa'yo yung mga sinabi ko? Nakipag-hiwalay na siya sa akin. Iniwan niya na tayo. Hindi ma, malabo yung sinasabi mo. Hindi yun magagawa ni Papa sa atin. Anong hindi? Ito na nga oh. Ginawa na niya. Nakikita mo pa ba rito ang papa mo? Di ba hindi na? Pero ma, imposible yan. Nang dahil lang sa nag-away kayo, bigla-bigla na lang kayong maghihiwalay? Hindi, kilala ko si Papa, hindi kanya iiwan ng ganyan. Hindi ganyan yung ugali niya. Kung gusto mo, tumingin ka pa sa kwarto namin. Makikita mo dun na wala na ang gamit ng magaling mong papa. Dinala niya ng lahat. Pero ma, saan naman pupunta si Papa? Ewan ko sa isang yun. Sa tingin mo ba, pati yung bagay na yun malalaman ko pa. Sandali, hindi ko naiintindihan. Pero kung talagang umalis siya, anong dahilan para gawin niya sa atin to? Kasi hindi talaga ako makapaniwala eh. Kilala ko si Papa. Alam ko mabait siya. Kahit kailan, hindi ko maiisip na magagawa niyang iwan tayo. Mabait? Meron man taong mabait na kayang maatim na iwanan ng pamilya niya ng ganun-ganun na lang, ha? Pwede ba? Tigil-tigilan mo na nga yung pagpapakatanga dyan sa tatay mo. Iniwan niya na nga tayo. Hindi ako nagpapakatanga, Mama. Kilala ko si Papa. Siguro merong malalim na dahilan kaya nangyayari to. O baka naman ikaw yung dahilan. Ikaw yung may kasalanan kung bakit bigla na lang siya umalis. At ako pa pala talaga yung may kasalanan samantalang ako na nga yung iniwan. Anak, kung kakampihan mo rin lang niyang papa mo. Aba, o de sige, magsama kayong dalawa. Bahala na kayo sa buhay niyo. Iwanan niyo na ako. Magsama-sama kayo. Buisit! Anak, huwag mo saktan na sarili mo. Huwag mo suntukin yung pader. Ano ka ba? Anak, pasensya na. Hindi ko naman gustong magalit sa'yo. Siguro na pagbubuntungan lang kita ng galit ko sa papa mo. Olsen, alam kong mahal na mahal mo ang papa mo at mataas ang tingin mo sa kanya. Pero sana naman maintindihan mo na napakasakit ng ginawa niya sa akin. Pero sana pinaintindi mo sa akin eh. O bakit nangyayari to? Bakit biglang parang nagbago na lang si Papa? Kung bakit bigla na lang niya tayong iniwan? Hindi ko rin alam kung paano sasagutin ang mga tanong mo, anak. Dahil hindi ko rin alam kung bakit nagkaganon na lang ang papa mo. Siguro wala na lang talaga tayong magagawa. Ang hiling ko lang, Olsen. Sana naman wag mo rin akong iwan. Ma, hindi ko gagawin sa yun, Ma. Pasensya na kung nakapagsalita ako ng hindi maganda sa'yo kanina. Paano kasi gulong-gulo na yung isip ko eh. Hindi ko matanggap na bigla na lang nangyari tong ganito sa pamilya natin. Mas maganda siguro tanggapin na lang natin na wala na talagang papa mo rito. Na ayaw niya na sa atin. Na tayo na lang talaga ang magtutulungan, anak. Pero Ma,
Siguradong may dahilan yung pag-aaway niyo. Hindi ko alam kung bakit hindi mo masabi sa akin eh. Kahit yun lang sana oh. Kahit sana yung bagay na yun lang, mapaintindi mo sa akin. Mas maganda siguro wag na lang, Olsen. Mas gugustuhin ko nang hindi mo malaman kung bakit kami nag-away kesa lalo ka pang masaktan sa mga pwede mong malaman lalo na sa papa mo. Yun nga, May. Ano ba yung dapat kong malaman? Kasi kung ganito lang din, hindi rin ako matatahimik eh. At hindi lang din ako matitigil kakatanong. Kaya pwede ba ma, sabihin mo na lang sa akin. Sige. Kung para sa ikatatahimik ng kalooban mo, sige, sasabihin ko na sa'yo. Ay, meron ng bagong karelasyon ng papa mo. Pinagpalit niya na tayo. Ano? Teka, sino yung babae ni Papa? Gusto kong malaman kung sino siya. Yan ang hindi ko na kayang sabihin pa sa'yo, Olsen. Kung ako ang masusunod, hanggang dyan lang ang pwede mong malaman dahil ayokong mas lalo ka pang masaktan. Ibaling ako na lang ang magtiis sa lahat-lahat. Ayoko namang mas lalo ka pang magalit sa papa mo. Ang dating pagmamahal at paghanga na naramdaman ko para kay Papa noon ay napalitan ng galit at pagkamukhi ko sa kanya. Aaminin kong may parte pa rin sa akin na gusto pang intindihin siya at unawain. Pero malinaw naman kung ano ang ginawa niya sa amin ni Mama. Pinilit ko ulit si Mama na sabihin sa akin kung sino ang babae ni Papa para mapagbuntunan ko ang taong dahilan ng nararamdaman kong galit. Pero tikom pa rin ang bibig niya sa mga pagtatanong ko sa kanya. Lalo tuloy na hindi na ako matahimik. At hanggat hindi ko nakukuha ang sagot sa mga tanong ko, lalo lang ako naguguluhan sa mga nangyayari sa amin ng pamilya ko. Rixie, salamat ha. Kailangan ko talaga ng karamay ngayon eh. Ano ka ba, Olsen? Syempre, dadamayan ko yung boyfriend ko, lalo na ngayon na may malaki kang problema. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit bigla na lang nagawa sa amin to ni Papa. Alam kong mabuting tao yun si Papa eh. Hindi ko akalain na magagawa niyang mambabae. Ayoko na lang magsalita tungkol dyan. Ayoko namang husgahan agad si Tito Marco. Hindi ko sinasabing may kasalanan ng mama mo, pero siguro merong dahilan kung bakit nagawa ng papa mo yan, di ba? Alam mo, kahit ano pang dahilan yan, kahit kailan, hindi naging tama na pagtaksilan mo yung asawa mo at iwan mo yung pamilya mo, no? Pagmula bata pa lang ako kung ano-ano na yung tinuturo sa akin ni Papa na dapat ko raw matutunan sa buhay. Pagkatapos, ganito, biglang mangyayari to. Alam kong masakit yung nangyari para sa'yo, Olsen, pero kung ako sa'yo, mas magandang huminahon ka na muna. Kapag kasi nagpadala tayo sa emosyon natin, lalo lang na gumugulo yung sitwasyon eh. Trixie, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Bakit parang mas kinakampihan mo pa yung kalokohan na ginawa ng tatay ko? Ano ka ba? Hindi ko siya kinakampihan. Wala akong kinakampihan dito, Olsen. Ang sinasabi ko lang, huminga ka na muna ng malalim at huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Masyado pang maaga para sisihin mo ng ganon-ganon na lang yung papa mo. Sandali at tama ba yung narinig ko? Huwag ko munang sisihin ang tatay ko? Ang gusto mo ba mag-chill kami ni Mama at isipin na lang namin na baka stress lang si Papa? Kaya naghanap siya ng ibang babae na paglilibangan niya. Ganun lang? Okay lang? Na mambabae siya at iwan niya kami? Yung ba yung sinasabi mo? Ewan ko sa'yo, Olsen. Sinasamahan na nga kita tapos inaaway mo pa ako dito. Maghanap ka nga ng kausap mo. Wala kasing kakwenta-kwenta yung mga sinasabi mo eh. At ang nakakainit pa ng ulo ha, parang sinasabi mo na baka naman walang kasalanan yung tatay ko dito. Samantalang malinaw na nga na mali yung ginawa niya sa pamilya namin. Olsen, wag ka nga sumigaw dito. Ang daming taong nakakarinig sa'yo. Nakakahiya. Wala akong pakialam kung naririnig nila ako. Kung sa kanila kaya mangyari yung nangyari sa akin ngayon. Sige nga, masisisi ba nila ako ha? Ano? Sumagot ka. O sige na, tama na.
kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko sa'yo, okay? O huminahon ka lang. Hindi eh. Alam mo ang problema sa'yo, hindi mo rin kasi mapigilan yung bibig mo. Sa susunod kasi, isipin mo ng mabuti mga sasabihin mo. Kaya lalong nakakainit ang ulo eh. Galit na nga ako, kukontrahin mo pa ako. Sorry na. Ang gusto ko lang naman na sabihin sa'yo, mas maganda sigurong makausap mo muna si Tito Marco. Mas magandang malaman mo muna yung side niya, di ba? Bago natin siya husgahan. Alam mo, Trixie, ang kulit mo. Hindi mo talaga pinapakinggan yung mga sinasabi ko sa'yo eh. Anong meron sa'yo sa araw na to at parang gusto mo nag-aaway tayo ha? Okay, sige. Hindi na ako magsasalita. Masyado nang mainit yung ulo mo eh. Oo na, kasalanan ko na. Mali yung papa mo. Mag-relax ka lang, babe, ha? Oo na, sige na. Sorry din. Pero sana naman, di ba? Naiintindihan mo siguro kung bakit ako nagkakaganito. Huwag mo lang sanang sabayan yung init ng ulo ko. Lalo akong hindi nakakapag-isip ngayon eh. Olsen, teka parang, nakikita mo ba yun? Parang nakikita ko yung papa mo ngayon eh. Ano? Hindi ako pwede magkamali. Si Tito Marco nga yun. Ano? Nasaan? Saan? Saan dyan? Teka, kasama niya ba yung babae niya? Hindi babae yung kasama niya eh, pero magka-holding hands sila. Ano? Ayun oh! Magka-holding hands? Oo. Asan ba, Trixie? Saan ba? Teka. Oo nga no. Hoy, Olsen! Ay, Olsen, ano ba? saan ka pupunta? Huwag mo na siyang puntahan. Umalis na rin naman yung kasama niya eh. Hindi. Kakausapin ko ang tatay ko. Lilinawin ko sa kanya lahat ng mga nangyayaring to. Olsen, anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat na tinatanong ko kung anong ginagawa mo dito at sino yung lalaki na yan, bakit magkasama kayong dalawa? Lalaki? Sinong lalaki? Ginagawa mo naman akong tanga eh. Nakita ko na may kasama kang lalaki dito kanina. Magka-holding hands pa nga kayo eh. At nung papalapit na kami ni Trixie, bago siya humiwalay sa'yo, humalik ka pa sa kanya? Hindi ko alam yung sinasabi mo, anak. Huwag mo akong matawag-tawag na anak ha. Dahil ikaw mismo ang nang iwan sa amin. Pagkatapos ganitong eksena pa yung makikita ko? Umamin ka ha. Bakla ka ba? Olsen, huminahon ka lang. Pag-usapan na lang natin to sa ibang araw. Nakakahiya na dito. Mag-uusap tayo ngayon at gusto kong malaman galing sa'yo kung ano ang totoo. Sabihin mo pa, ipinagpalit mo ba si mama sa ibang lalaki? Sabihin mo nga, bakla ba ang tatay ko? Anak, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo to. Pero sige, aaminin ko na nakipaghiwalay ako sa mama mo. Dahil may iba na ako mahal. Oo, Olsen. Bakla ako. Nalaman ko na rin ang sagot na matagal ko nang hinahanap. Pero imbes na makatulong ito, lalo pa itong nagpagulo at nagpainit sa galit na nararamdaman ko para sa tatay ko. Madaling sabihin na nagkakamali ang lahat ng tao, pero para sa akin, iba ang sitwasyon na kinakaharap ng pamilya namin. Saka nyo pa lang siguro ako mauunawaan kapag kayo na ang nasa posisyon ko. At kahit sino mang tao ay hindi basta-basta matatanggap ang kung anumang nalaman ko sa pagkatao ng tatay ko. Wala akong pakialam kahit sabihin pa nilang unawain ko siya dahil tatay ko pa rin siya. Hinding-hindi ko magagawang patawarin ang isang taong sinungaling at nanakit sa aming pamilya niya. Dumating ako sa punto na sana pala ay hindi ko na lang inalam ang buong katotohanan sa kung bakit kami iniwan ng tatay ko. Napakasakit kasi at napakahirap tanggapin ng lahat, lalong-lalo na ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pakiramdam ko, naging biktima ang aming pamilya ng masamang biro ng tadhana. Pagkatapos ng pag-iwan sa amin ni Papa, iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan naming mag-ina. At sa bawat pasakit na nangyayari sa amin,
Lagi kong sinisisi ang tatay ko. Siya ang punot dulo kung bakit nangyayari ito sa amin. At sa gitna ng mga pagsubok na ito, nagpapasalamat naman ako na laging nandyan ang girlfriend ko para sa akin. Pero kung minsan talaga, imbes na makatulong pa siya sa akin ay parang mas lalo pa niyang pinapalala ang sitwasyon. Trixie, ano ba? Ano ginagawa natin dito? Sino ba'y kikitain natin? Basta. Magugulat ka. Siguraduhin mo lang na hindi sayang yung oras ko dito ha. Meron ako dapat puntahan ngayon. Hindi, Olsen. Huwag kang mag-alala. Matutuwa ba ako sa pagpunta ko dito? Oo naman. Siguro. Basta. Importanteng tao yung kikitain natin dito. Teka, Papa? Olsen anak, kumusta? Trixie, ano to? Ano ibig sabihin nito? Akala ko ba importanteng tao? Basura tong tao na to eh. Olsen, wag ka namang ganyan sa tatay mo. Ang sabi mo sa akin, hindi mo sasayangin yung araw ko. Pero Trixie, ano to? Gusto ko lang naman na makapag-usap na sana kayo ni Tito Marco. At bakit ko kakausapin yan, ha? Anong mahihita ako dyan? Naisip ko lang kasi na matagal na kayong hindi nakakapag-usap. Siguro naman malamig na yung mga ulo ninyo. Baka naman pwede nyo na mapag-usapan yung mga bagay-bagay. Pwede na siguro kayo magkaayos, di ba? Olsen, yun lang naman eh. Hindi ako makikipag-usap sa baklang yan. Olsen, huminahon ka lang. Ang daming tao na kumakain dito. Oh, bakit ba laging sinasabi mo na huminahon ako pagkatapos mong painitin yung ulo ko, ha? Sa tingin mo ba, pag nagkita ulit kami ng loko-loko na to, maaayos ng ganun-ganun lang yung mga nangyari? Ayaw nga pala. Hindi pala dapat loko-loko. Ang dapat, loka-loka. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa papa mo. Kahit na ano pa yung nagawa niya sa pamilya nyo, tatay mo pa rin siya. Magbigay ka pa rin ng respeto sa kanya. Ano? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa amin ni Mama, gusto mo respetuhin ko siya? Sige nga, nag-iisip ka ba ng matino, Trixie? Sige na Trixie. Pasensya ka na, mukhang hindi pa yata nakabuti yung pagpunta ko dito. Aalis na ako. Hindi. Alam mo, mali pala ako. Huwag kang aalis dyan. Gusto mo mag-usap tayo, di ba? Sige. Sasabihin ko sa lahat ng mga taong nandito kung gaano kabasura ang pagkatao mo. Pero saan kaya ako magsisimula? Doon kaya sa pag-iwan mo sa amin ng nanay ko? O dun sa kung kailan ka na tumanda sa kakapalumandi at naghanap ng boylet? Olsen, huwag mong pahiyain ang sarili mong tatay sa harap ng maraming tao. Hindi yan. Okay lang yan. Hindi nga siya nahiya sa sarili niyang pamilya eh. Hindi lulubos-lubusin ko na. Anak, tama na yan. Di ba ang sabi ko sa'yo, ha? Huwag mo akong matawag na anak, ha? Wala akong tatay na bakla. Alam mo ba kung anong nangyari sa amin ni Mama pagkatapos mo kaming iwan, ha? Pinagtawanan kaming lahat ng kamag-anak namin sa side ni Mama. Ang sinasabi nila, bakit daw hindi nakaramdaman lang si Mama na bakla ka? Alam mo ang sinabi nila, ha? Ang tanga-tanga raw niya. Olsen, tumigil ka na. Hindi mo dapat sinasabi yan dito. Sandali lang ha, Trixie. Huwag mo akong pinipigilan at hindi pa ako tapos. Oh, makinig ka. Ito pa ha. Hindi ko alam kung paano nakakarating to sa kanila pero nalaman ng mga katrabaho ko na bakla ang tatay ko. Alam mo, pinagtatawanan nila ako at hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Yan ang nagagawa sa amin ng pag-iwan mo at pagiging bakla mo. Kitang-kita ko sa mukha ng tatay ko ang pagkapahiya nang dahil sa ginawa ko sa kanya ng mga oras na yon. Aaminin kong hindi ko maipaliwanag ang tuwa na naramdaman ko noong mga sandaling iyon. Sa wakas, kahit papaano ay naiparamdam ko sa kanya ang matinding sakit na pinagdaanan naming mag-ina ng dahil sa kanya. Sa totoo lang, kulang pa nga ang mga ginawa ko para mapagbayaran niya ang lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa amin. Hindi ko masisisi si Trixie noong nagalit siya sa akin noon dahil napasobra na raw ako sa ginawa ko sa tatay ko. Palibhasa kasi, hindi naman siya yung taong nasaktan sa mga nangyari.
Oo, sarado na ang utak ko pagdating sa tatay ko. At nasisiguro kong wala nang makakakumbinsi sa akin na intindihin at unawain ang taong sumira sa pamilya namin. Oh, ano yung ginagawa mo, anak? Ah, ina-update ko lang yung resume ko, ma. Ha? Bakit? Magre-resign ka na? Lilipat ka na kaagad ng trabaho? Oo, ma. Wala toxic na eh. Hindi na maganda yung nangyayari sa akin sa trabaho. Pinagtitripan lang nila ako doon. Wala namang magawa yung boss ko sa kanila, kaya eto, desisyon na akong umalis na lang. Olsen, anak. Huwag ka naman pabigla-bigla sa desisyon mo. Alam mo namang hindi ganun kadali na maghanap ng trabaho ngayon. Alam ko naman yun, ma. Kaya lang, hindi rin naman makakabuti sa akin kung magtatagal pa ako doon. Kailangan ko talaga makalipat sa ibang kumpanya na may magandang work environment. Yung walang nakakaalam sa kung anong nangyari sa pamilya natin. Anak, pasensya ka na ha. Pati tuloy yung trabaho mo na apektuhan na ng dahil sa amin ng papa mo. Ano ka ba, ma? Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Wala ka namang kasalanan eh. Biktima ka lang din sa nangyari. Kung hindi dahil dyan sa baklang yan, sana hindi naging impyerno tong buhay natin. Olsen, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa papa mo. Kaya kayo nasasabihan ng tanga-tanga ng mga kamag-anak nyo eh. Masyado kasi kayong mabait sa kanya. Alam mo, dapat dyan may ginagawa kayo para makabawi man lang kayo sa kanya eh. Ay nako, wala rin naman ako magagawa. Kung hindi ako nagkakamali, pwede ko lang siyang kasuhan kung nang babae siya. Kaso hindi naman ng babae. Tsaka ayoko rin namang umabot pa kami sa ganun. May pinagsamahan din naman kami ni Marco kahit paano. Huwag kayong mag-alala, ma. Yung mga katulad niya, kakarmahin din yun. Makakahanap din ako ng paraan para mapagbayaran niya yung ginawa niya sa atin. Anak, masaktan tayo ng papa mo. At normal lang na sumama ang loob mo sa kanya. Pero yung para magalit ka sa kanya ng ganyang katindi at halos isumpa mo na siya, hindi rin yung makakabuti para sa'yo. Yung nga nag-iisip kang gumanti ka sa ibang tao, masama na eh. Paano pa kaya sa sarili mong tatay? Wala akong pakialam, ma. Alam mo, kasalanan niya talaga kung bakit nangyayari to sa atin eh. Itong kamalasan na to, siya yung punot dulo nito eh. Kaya kung sakali mang may hindi magandang mangyari sa kanya, pasensyahan tayo, matutuwa talaga ako. Kapag nakita ko yan, tatawanan ko talaga yan. Alam mo, Olsen, meron ka talagang dapat na malaman. Hindi to kasalanan lahat ni Marco. May kinalaman din ako rito. Sa totoo lang, ako talaga yung dahilan kung bakit nangyayari sa atin to eh. Teka, ano? Ma, pwede ba? Wala kayong kasalanan dito. Yung baklang yon ang may kasalanan kung bakit nangyayari sa atin to. Huwag kayong nagigilty ha sa maling ginawa ng ibang tao. Hindi, Olsen. Meron sana akong magagawa noon. Kung hindi ko lang sana pinagpilitan ng sarili ko, baka sakaling hindi na natin pinagdadaanan to ngayon. Teka, anong ibig niyo sabihin? Magnobyo pa lang kami ng papa mo noon. Nararamdaman ko nang hindi talaga babae ang gusto niya. Pero hindi ko kayang mawala siya sa akin eh. Kaya pinagpilitan ko pa rin. Tawag niya akong iwanan noon at ituloy yung relasyon naming dalawa. Dahil ayaw niyang mapahiya ako sa pamilya ko kaya pumayag siya. Hanggang sa ayun na ikasal kami at nagkaanak na nga kami. At ikaw yun. Pero sa paglipas ng panahon, ang akala ko ayos na ang lahat. Pero gusto pa rin palang sundin ng papa mo kung ano yung tunay na pagkatao niya. Naiintindihan ko na rin kung bakit niyo sinasabi yan, ma. Pero hindi pa rin yung dahilan para hindi ko siya sisihin. Kasi ma, kung talagang may pakialam siya sa atin, hindi niya tayo iiwan eh at ipagpapalit sa kung sino mang lalaki. Olsen, anak, sabihin mo nga sa akin. Nagagalit ka ba sa papa mo dahil iniwan na tayong pamilya niya?
O galit ka sa kanya dahil sa sexualidad na pinili niya? Aminado akong napaisip ako sa mga sinabi sa akin ni Mama. Nagduda tuloy ako sa galit na nararamdaman ko sa tatay ko. Pero napagtanto ko rin ang pag-iwan niya sa pamilya namin ang talagang dahilan kung bakit talaga ako nagagalit sa kanya. Pero aaminin ko ring nakakadagdag sa sakit ang malaman kung ano talaga ang pagkatao niya. Ipinagpapasalamat ko na lang na kahit papaano, nakikita ko na rin nakakabangon na si Mama sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan namin. Malaking bagay na sa akin na nakikita kong nagiging masayahin na ulit siya. Paunti-unti ay bumabalik na rin ang sigla sa loob ng tahanan namin. Ako na lang siguro ang natitirang nakakulong pa rin sa galit ng dahil sa ginawa sa amin ni Papa. Olsen anak, sakto ang pagdating mo, may bisita tayo. Bisita? Sino ang bisita? Susan, mukhang kailangan ko na rin umalis. Ay, huwag ka na munang umalis. Kung kailan naman dumating na yung anak mo saka ka naman aalis bigla. Hindi ko kasi alam kung dapat ba akong magtagal dito. Abay, bakit naman hindi? Minsan ka na nga lang dumalaw rito Huwag ka ngang umarte pa riyan. Kung tayo nakapag-usap ng maayos, edi ibig sabihin, makakapag-usap din kayo ng maayos ng anak mo nang hindi magkakaroon ng problema. Pasensya na, may pupuntahan pala ako. Olsen, alam kong wala kang pupuntahan. Hindi ma, meron nga. Pupuntahan ko si Trixie. Ay nako, ako na ang magsasabi kay Trixie na hindi mo na muna siya pupuntahan ngayon. Ma, ano ba? Hindi ka aalis, Olsen. Dinalaw tayo ngayon ng tatay mo. Kaya mag-usap kayo nang hindi kayo nagkakagulo. Pupunta lang ako sa kusina para maganda na merienda. Sige na, mag-usap na kayo. Buisit. Olsen, kumusta ka na? Di mabuti. Dito ka Ganun ba? Galit ka pa rin ba sa akin? Ikaw ba? Ano sa tingin mo? Meron kayang taong matutuwa sa mga ginawa mo sa amin? Anak, naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Alam mo, huli na ang lahat para sabihin mo sa akin yan. Nasaktan mo na kami. Kung ginagawa mo to para makabawi sa amin, huwag mo na ituloy. Sasayang ka lang ng oras. Mukhang wala na talaga ako magagawa. Sa bagay, kilala kita. Kapag masama ang loob mo, nagmamatigas ka talaga. Alam mo pala Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Kahit pa masasakit na salita pa ang sabihin mo sa akin, tatanggapin ko, Olsen. Alam kong kulang pa ang mga yan sa tindi ng ginawa ko sa inyo ng mama mo. Buti naman at alam mo yun. Pero bilang tatay mo, alam kong malambot din ang puso mo. Hindi mo matitiis ang mga taong mahal mo. Oo. Tama ka dun. Pero hindi ako katulad mo. Natitiis mong iwan ang pamilya mo para sa sarili mo. At alam kong mali ang ginawa ko sa inyo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Alam kong mataas ang respeto mo sa akin. Pero hindi ko na panindigan yun. Pwede ba? Huwag ka nang umasang maibabalik mo pa yung respeto ko sa'yo. Oo. Mukhang wala na akong aasahan pagdating dyan. Alam kong sobrang laki na ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Ang hinihingi ko lang, sana, kahit pa paano, maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Anak, pakinggan mo lang sana ako.
Wala akong balak na makinig sa'yo at intindihin ka. Kung alam mo lang, kung ano ang pakiramdam. Pakiramdam ng isang taong nagpapanggap at nagtatago sa isang katauhan na hindi naman totoo. Kahit palitin kong pigilan ang sarili ko, hindi ko na talaga kaya eh. Kailangan ko lang iladlad kung sino talaga ako. Sorry, Olsen anak. Nasakripisyo ko kayo ng mama mo. Kung sabi mo sa akin noon, kahit anong mangyari, huwag kong hayaang maagaw ng iba yung bagay na mahalaga sa akin. Sabi mo pa noon, dapat kong protektahan yung mga taong mahalaga sa buhay ko. Pero bakit ganon ha? Bakit hinayaan mo maagaw yung bola sa'yo? Alam mo, pamilya mo kami. Ang malaking tanong do, bakit mo kami binitawan? Bakit hindi mo kami pinrotektahan? Hindi ba kami mahalaga para sa'yo? Ha? At yun, ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa buhay ko. Anak, sorry ha. Ako mismo, hindi ko nagawa ang itinuro ko sa'yo. Pero sana, kahit hindi mo na ako mapatawad, huwag mong kakalimutan ang bagay na yan. Susan, aalis na ako. Ano? Ay, teka. Marco, kakatapos ko lang ihanda yung merienda nyo. Hindi ka ba magtatagal muna dito para makapag-usap pa kayo ni Olsen? Hindi na. Nakapag-usap na rin kami ng anak mo. Sapat na yun. Siguro, dadaan na lang ako dito sa ibang araw. Alis na ako. Papa, Ano yan, Olsen? may pupuntahan ka ba? Wala naman. Bakit? Kung wala ka namang ibang pupuntahan, no? Baka lang naman may oras ka. Pwedeng maglaro tayo ng basketball, oh. Ang akala ko, habang buhay nang magiging matigas, ang puso ko para kay Papa. Nagkamali pala ako. Kahit pala gaano kalaki ang nagawa niyang kasalanan sa amin ni Mama, hinihintay ko pa rin palang humingi siya ng tawad sa akin. Siya pa rin pala ang hinahanap-hanap ko at magpupuno ng mga kakulangan na nararamdaman ko sa buhay ko. Sa ngayon ay okay na kami ni Papa. Kapag may oras siya ay pinupuntahan niya kami ni Mama sa bahay o di kaya ay nagkikita kaming mag-ama para makapag-usap at balikan ang mga masasayang alaala. Tinanggap ko nang hindi na darating ang panahon na magiging buo ang pamilya namin. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay natigil na ang gulo at napawi na ang galit namin sa isa't isa. Pasensya na pero aaminin kong hindi ko pa rin magawang kilalanin ang boyfriend ngayon ni Papa. Siguro, darating na lang ang panahon na tuluyan ko nang matatanggap kung ano talaga ang pagkatao ng tatay ko. Maraming salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para maibahagi ko ang kwento naming mag-ama. Hanggang dito na lang muna. Olsen. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email.
dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman, mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.